Psalm 18 verse 2, the Lord is my rock. Every time makakita ka mo sang word nga Lord, the capital L-O-R-D, ang yan nga Hebrew word Jehovah. Ang yan abot silingon, the name above every name. Amo nang ngalan sa aton nga Ginoo. Siling diri si Jehovah, the Lord, is my rock and my fortress. And then he said, ini si Jehovah, amo ini siya ang deliverer. Ang word nga deliverer also means redeemer. Siya ang manluluwas. My God, my strength, in whom I will trust. Sa iya lang gid kita nagasalig. My buckler, taming, and the horn of my salvation. Ang word diri nga horn, it means strength. Ang sungay sang mga baka, amo inang ilang nga kusog. So, magambal ikaw, the horn of my salvation, it means the strength of my salvation and my high tower. In the New Testament, may ara kita sang name nga Jesus. Ang meaning sang name nga Jesus, kung i-connect naton, it means Jehovah, my salvation. Jehovah, my salvation, or Jehovah, my Savior, or God, my Savior. So, munang butsilingon sang name nga Jesus. So, ang title sa aton nga mensahe subong, Jesus, the Redeemer. Maumpisa kita sa letter R, sa word nga rock. Letter R stands for Redeemer, the Lord or Jesus, the Redeemer. Paano si Jesus nangin manunubos naton? Ining lesson naton subong, very foundational ini sa aton nga pagtuluhan kay Kristo. Nga nangin Redeemer naton si Jesus. Number 1, because He is the only promised Messiah. Siya lang gid isa ang ginpromesa halin sa sugod-sugod nga among ginahulat sang katawhan nga makaluwas sa aton. Kung balikan naton ang Genesis 1:27, ang pagkahulog sang taho sa sala. Siling sang Genesis 1:27, gintuga sang Dios ang taho in the image and in the likeness of God. God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female, created. So, klaro ini, nga ang taho, gintuga sang Dios, kangay sang iya nga imahin. Kung i-detalye naton, nagkuha to sa sang dust of the ground, okay, amo nang aton nga lawas, ginkumo-kumo ya, and He breathed into His nostrils the breath of life. Sang wala pa siya nagbuga, sang iya nga ginhawa, wala kabuhi ang iya ginhimo. Pero pagbugaya sang iya ginhawa, man became a living soul. Nanginbuhi siya nga kalag. Shortcut naton, si Adan kag si Eva nagsupak sa isa ka bilog nga mando sang Ginoo. Nag-disobey sila sa Dios. And bangod kay nag-disobey sila, gintagaan sila sang Dios sang curse. Ang lalaki, hambal sang Dios, bangod kay namati ka sa imo asawa, mga budlay ikaw. Okay? Ang babae naman, bangod kay namati ikaw sa manog, dala ikaw, kag magasakit ikaw. Ang imo desire, ara sa imo nga bana. And then sa manog, gin-curse man sang Ginoo. Siling sang Ginoo, verse number 15. And I will put enmity between thee and the woman. May kaawayon sa inyo, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Now, ang pinaka-problema sang tawo, siling sang pulong sa Ginoo,
Amo ini siya ang magasulbar, ang seed of the woman. Her seed. Wala na siyang iban. So halin kay Adan, pakadto sa pinakapunta nga taho nga magakabuhi diri sa kalibutan, ang iya nga ginahulat isa lang. Amo ini ang seed of the woman, the promised Messiah. Amo na nga wala sing anghel kita nga ginapaabot. Sad to say, may mga dlagko nga relihiyon nga gapati sila nga ang ilang nga founder angel. And nalipay siya, angel ni amon inyo pastor lang. Wala sila kabalo nga ang tanan nga angel nga ari diri. Demonyo. Fallen angel. So wala iya sang anghel, kita nga ginahulat nga makaluwas sa aton. Wala man sang mga sapat nga makabayad sa aton sala o kun kwarta. Wala man kun ano klase nga relihiyon nga makadala sa aton sa panimalay sang Dios kay isa lang gid ang ginpromesa nga ginahulat naton. Kag amo ina ang aton Ginoong Hesukristo. Nga asya lang nga wala na sang iban. Siling sang iban, kinahanglan sang dugo nga magtulo. Wala pa na iya ang dugo. Ang problema sang taho, nadula iya ang iya image of God sang nag-disobey sila sa Ginoo. Colossians 4:15, chapter 14, verse number 15, Chapter 4 and verse number 15. Who is the image of the invisible God? Now, ang context sang Colossians chapter 4, ginaistoryahan, amo si Jesus. Sila nga si Jesus nga na, amo na siyang imahen sang Dios nga hindi makita. The firstborn of every creature. Amo na nga kinahanglan niya ginmanaog dire, kay siya lang na makapabalik sa aton sa pagiging imahen liwat sang Dios. In verse number 14, may ara kita sang pagtubos, in whom we have redemption, through His blood. Kag amo na ang magpatawad sang aton nga mga sala. So sa person ni Jesus Christ, amo na siya ang aton nga Redeemer. Wala na sang iban. In John 3:16, ginambal diri, kay ginigugma sa Dios ang kalibutan, ginhagya ang iya bugtong nga anak. His only begotten Son. Ngang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na gid mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan. So sang una, naintindihan ko naman ini, kung nga ginhatag ni sang Dios ang iya nga bugtong nga anak. Pero lain pagid sang nakaangkon na ako sang anak. Siling ko, may anak kami nga isa kabilog, maybe hindi na ni masundan. That is why palangga siya namon. And mambal ko nga, hindi ko ni siya pagbaylo sa bisan ko kay sino. Hindi ko ni siya pagbaylo sa trabaho, sa kwarta, o kung kay sino pa. Because palangga ko ni kay siya lang ni isa. No? Maintindihan nyo na kung bugtong inyong nga bata. Pero makita mo diri ang pagigugma sang Dios. Bisan isa lang ang iya bugtong nga anak. Ginhatag ya para kita makaangkon sing kabuhi nga walay katapusan. He spared not His own Son. Hatag ya sa aton. In John 14:6, nagambal man si Jesus, I am the way. Kung kambal siya nga, I am the way, ang iyabot silingon, bala may iban pagid nga dalan. Kung siya lang gid ang dalan. Siya lang gid isa. In Acts 4:12, sila niya, wala na. Sang kaluwasan sa bisan kay sino. Kay wala naman sa ngalan nga ginhatag sa idalom sang langit para ang tao maluwas. Wala na ya. Wala sang manunudlo, wala na ya sing kung sino pa nga ngalan nga tawagon kita.
nga maluwas ang aton nga kalag, nga makatubos sang aton nga kabuhi. Amo lang gid ining isa nga ginpromesa sa ginsuguran. Si Jesus, namangkot siya kay Peter, namangkot man siya sa iya nga mga iban nga mga disciples. Siling ni Jesus sa may Matthew 16, in verse number 13, para sa inyo, sino ako sa pagkilala sang iban nga mga taho? Siling sang iya nga mga disipulo, siling sang iban, ikaw si John the Baptist. Kinagpabaptize ikaw sa Baptist. Di ba mo na? Ikaw si John the Baptist. Kay Baptist nagbaptize sa imo. And then, ikaw si Elijah. Ikaw ang isa sa mga prophets. Kinagahambal ikaw. Parte sa pulong sa Ginoo, nagatagna ikaw. Pero siling ni Jesus, Pedro, para sa imo yasin o ako. And then siling ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ano ining iabot sa lingon? Siling ni Pedro, ikaw ang Kristo. Ano ganit meaning sang Christ? The anointed one, the Messiah, the only one. Ikaw ang ginahulat sang tanan nga magtubos sa mga taho. Thou art the Christ, the Son of the living God. Siya ang ginaisa, kag wala na sang iban nga makatubos sa aton. Ikaduha, nga si Jesus, amo ang aton nga Redeemer. Number 2, because He lived a perfect life. Nagkabuhi siya sang perpekto nga kabuhi. Lantawon mo iyang record, wala siya sing sala. He lived a perfect life. Hindi iya kita maluwas kung hindi siya anay magkabuhi diri sa kalibutan. That is why nataho si Jesus sa isa ka ulay, and then kinanglan niya pa nga mag 1-year-old. Kinanglan niya pa to i-circumcise. Kinanglan niya pa to i-dedicate. Kinanglan niya pa magkadto kay John the Baptist. Kinanglan niya pa magtrabaho. Kinanglan niya pa timtaron ni Satanas. Because kinahanglan ini niya maagyan. Para mapakita iya nga perpekto ang iya nga kabuhi, kag wala siya nakasala. Kapila siya timtaron ni Satanas, pero wala gid siya nakasala. Siling diri sa Romans 3:10, pakadto sa 12, as it is written, wala sing matarong. And wala diri miisa sa aton sang matarong. No, not one. Hindi kita ya manluluwas. We are sinners. We are not saviors. Verse 11, there is none. Ginklaro gid. Wala. Sang naka-inchindi or wala sang naga-inchindi. There is none that seeketh after God. They are all tanan gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. So wala bisan isa sa aton nga nakapasar sa standard sang Dios nga maluwas siya iya kaugalingon o kung iban pa to nga mga taho ang iyang because klaro nasulat na wala sing matarong, wala sang bisan isa. In fact, bisan ang mga anghel gani gakasala. Amo na nga wala sing manluluwas nga anghel kay na kita na ni sang Dios nga once si Lucifer nagpadayaw, gincash down niya. Ang iban nga mga angels nagupod sa iya, nagrebelde. Ang iban nga mga anghel nangasawa sang mga babae, ginbayaan nilang ila pagkaanghel nga buhi diri sila sa kalibutan. They left their first estate. So wala sang anghel, disqualified. Even ang angels, nagpadala siya sang judges, naging corrupt man sila. Nagpadala siya sang mga hari. Ginuna man nilang ilang self-interest.
Naglagko man ilang ulo, nagpadala siya sa mga pare. Anong natabo? Ginpalansang pa nila ang aton manluluwas. So, tanan sila disqualified. Tanan nga mga tao disqualified. Because in Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Magambal gani nga come short of the glory of God, it means nanginkabos kita sa pagiging imahen sang Dios. Nadula na naton. Pero si Jesus, in Hebrews 4:15, the Bible says, "For we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities." Ang aton nga high priest nga mo si Jesus, gakatandog saya sang aton nga mga ginabatsyag. Why? Because naagyan niya na diri sa kalibutan kung paano magutom, naagyan niya na. Paano mangita kwarta, naagyan niya na. Naagyan niya nga nagsakit iyang nga lawas. Naagyan niya nga ginyaguta, ginkadlawan, ginsuyaan, tanan naton nga problema, naagyan na sang aton nga Ginoo. Financial problem, relationship problem. Iya to pamilya to, wala man to kapate gani una sa iya. So naagyan na tanan sang Ginoo. So kung may ara kita nga mga problema sa aton kabuhi, gakatandog ina ang Dios sa aton nga ginabatsyag. Kag naintindihan niya gina aton nga sitwasyon. Siling diri, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are. Ang aton nga Ginoo gintimtar man siya kaangay naton. Ano subong ang temptasyon nga ginaagyan ta? Mambal tabaw, bawdo hindi ko gini masarangan ini nga temptasyon. Lord, pasensya lang gid kay grabe gini nga temptasyon, grabe gini nga pagtilaw, hindi ko gini malikawan. Sila sa Ginoo makaya mo na. Kinaagyan na sang Ginoo. Tempted like as we are, yet without sin. Wala saya na kasala. Amo na sang pagkita ni John the Baptist kay Jesus, lipay-lipay gid sa. Hindi bangod kay may membro naman sa, kundi nabalaan niya nga nag-abot na ang ginahulat sang tanan. Siling gani ni John the Baptist, i-baptize ta ka, hindi ko ya takos mag-baptize sa imo. Siling ni Jesus, sige lang bala, patihalang ko bala. Balaan niya to ya, nga hindi siya takos mangin pastor ni Jesus. Taas to ya si Jesus, hindi siya gani, worthy maghubad sang syulay sang aton Ginoo. Ang iya to ya ginkalipay, nga nakita iya na, nag-abot na, ang ginahulat sang tanan, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Subalaan ni John, nga amo to si Jesus, kag amo lang gid na ang purpose siya, nga nagakabuhi to siya sa amo to nga time. After ya to baptize kay Jesus, dugay-dugay, balitaan mo, utod na ulo ya. Amo lang gid to ya, iya nga purpose. Nahimo ya. Kung si Apostle Peter pa, in 1 Peter chapter 2 verse 22, siling niya, si Jesus, wala gina siya kaagi himo sang sala. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Bisan nakibot siya, wala gid siya nagtabingas nga namuyayaw. Utkod ng insulto to sang mga taho nga ginkaluluoy niya. Neither was guile found in his mouth. Wala siya sing sala. Tanan to nga pulong nga nagagwa sa iya nga baba, kabuhi to kag espiritu siling niya. That is why tanan nga pulong ni Jesus dapat naton inasundon. Di kita ya magpati sa mga nagatudlo nga okay, diri lang kita yang libro sang Bible ha, ang diring four gospel na di, hindi nyo na pagpatihan kay si Jesus na nagambal, hindi na para sa aton. Natingala ko nga, ang four gospels hindi pagpatihan. Pero
kung lang tawon mo, sino ang nagtudlo kay Luke? Di ba na si Paul? Sino ang nag-disciple kay Mark, na nagsulat sa the book of Mark? Si Paul man. Nga hindi ta napagpatihan ang mga disciples ni Paul nga nagasugid party kay Jesus. Si Jesus gidya dapat ang tuuhan ta. Si Pontius Pilate, bisan ang kontrapartido. Sang gindakop si Jesus, kagin examine ni Pontius Pilate, si Pilate na mismo naghambal, sila niya, wala, nagid ko diya siyang may makita, nga sala sa sininga tawo. Ye have brought this man unto me as one that perverted the people, and behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man. Wala gini saya sang sala. Kumbinsido si Pilato. Si Pilato hindi na mango. Nalambot yan ang ina nga posisyon nga taas-taas, bangod sang iya pagka-smart. Kag nag-testify siya, wala ni sa sing sala. 2 Corinthians 5:21. Bangod kay wala siya sing sala, perfect ang iya nga record, amo ining ginihimo niya para sa aton. He, it means God the Father, hath made Jesus to be sin for us. Ginkarga sa iya ang aton sala. Who knew no sin, di siya kabalo maghimo sala. Para ano? That we might be made the righteousness of God in Him. Amo na nga, hindi ka mo magpati, nga bisan wala ka Jesus, basta may religion ikaw, may good works ikaw, maghimo ka lang sa amo ni, okay ikaw sa Diyos. Hindi na pwede. Kung wala ikaw Jesus, wala ikaw righteousness of God. Righteousness of man lang ara sa imo. Kag hindi ina makapasar sa standard sang aton nga Dios. Kaya ang standard sa aton nga Dios, righteousness ni Jesus Christ. Amo nang asya lang gid ang aton nga manunubos. Si Jesus, sorry, sala ako na sulat na wala ko ma-edit. Si Jesus sa may John 16:33, naghambal sa sining nga bagay, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Diri sa kalibutan, ye shall have tribulation. Pero siling ni Jesus, pero magkalipay ka mo. I have overcome the world. Sang una, hindi ko ni kinsindi kung nga ginambal ini ni Jesus, ano ning butsilingon sang I have overcome the world. Doon mo ning iabot silingon, no? Sa amon trabaho, ga construction kami. Hindi tanan nga ginaubra namon sa construction, balaan ko tanan. Iban dira nga ginaubra namon, first time na kon nga mag-ubra. Especially sa mga structure. Budlayan ko na kay wala ko yan na training sa engineering, sa designing kami Karon, kung may nabudlayan ko nga himuon parte sa structural design, ga problema ko na. Kag ang akon nga ginahimo, nagapaminsar ako sang tawo nga sagad dira. So nagakadto ko na sa akon nga amigo sa bata sang pastor nga na, engineer, kag dito ko nagapatudlo sa iya, mig tudloy ako, paano ini mag-design sang amo ini kadako nga balay, amo ini kadako nga load. And then siya kay expert siya na mag-explain sa akon amo ni muon mo, amo ni nga kabilya gamiton mo, amo ni kalapad, amo ni kadamol. So kabalo na ko because nag-consult ko sa iya. Siya akon nga consultant. Amo man na si Jesus. Magambal siya nga, I have overcome the world. It means, tanan nga problema diri sa kalibutan, nasulbar ko. Tanan nga sala, na-overcome ko.
So kung kamo may problema, parte sa sala, temptasyon, kung ano man na klase nga problema, balaan ko na, naagyan ko na. I have overcome the world. Kaya hambalidiryo, in this world ye shall have tribulation. Bisan may tribulation sa kalibutan, daog ko na iya. So hambalya, I have overcome the world. In application, ano nga to ni Moon? Sundon ta. Kung ano ang ginahambal ni Jesus, kag sundon ta iya nga kabuhi, kag iya nga ginahimo. Para ta, nga nagtuo sa iya, ma-overcome taman ang kalibutan. Number 3, nga nangin Redeemer si Jesus because He willingly paid for our sins. Siya gidya ang nagbayad sang aton nga sala. Genesis 3:21, sang nakasala si Adan kag si Eva, antes sila gintabog sang Dios sa may Garden of Eden. Makita mo sa may verse number 21, chapter 3, gintagaan sila sang Dios anay sang bayo. Ikay hublas sila mo una. And then sa nakasala sila, nangita sila to sang dahon, ginhapi nila sila nga lawas, sila yung sa Ginoo, hindi na siya magdugay. Ari ang coat of skin, bayuan ninyo. Ginpabayuan sila sang Ginoo, sang panit, sang sapat. Now, kung ilang tawon mo, ini pinakauna, ini nga book sa Bible. Pero kung ilang taon mo ang pinakaulihi nga book sa Bible in Revelation 13:8, nagahambal diri nga si Jesus amo ang lamb slain from the foundation of the world. Siya ato ang karnero nga ginpatay sa pundasyon sang kalibutan. Sali mo, Pastor, paano na natabo? We don't know. Sa akon nga pag-insindi, sa akon lang niya, pwede niyo man na hindi pagpatihan. Para sa akon, sang napatay to ang karnero nga ginpabayo sang Dios kay Adan kag kay Eva. Matsag ko nagpirma to si Jesus sa langit, okay. God the Father, ako ina ang mabayad sang ilang nga sala, pila ka adlaw. Lamb slain from the foundation of the world. So si Jesus ang nagbayad sang aton nga sala. Romans 6:23 ginhambal diri, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang hapos naton nga makita diri amo ang eternal life. Pero para makaangkon sang eternal life, may death nga ginagyan ang Ginoo. Do paros na bala, hapos taya makita ang tao nga successful. Pero lang tawon mo dara ang iya inagyan, hindi mo na makita pila na sa katuig nagapulaw, pila na ka-failures ang iya ginagyan, mga struggles sa kabuhi. Hindi ta na makita. Kaangay man na diri. Makita taya ang kanami sang resulta sang ginhimo ni Jesus, pero ang iya nga pag-antos, do mabudlayan kita maglantaw. Hapos tayo makita ang gift of God na namian kita sina. Pero bag-o mag-abot ang gift of God, may baydanay anay. Ginbaydan niya aton nga sala. That is why, ang aton nga Ginoo, sang digto siya sa cross, naghambal siya, it is finished. Tapos na. Kung ibalik mo ini sa Greek word, ginatawag ini siya nga tetelestai. Ano na siyang iabot silingon? Ining 3 words sa English, 1 word lang na siya gali sa Greek. Tetelestai. Ginagamit ini nga word, number 1, a declaration of a complete work. For example, may ginahimo kami nga balay. Kung natapos ko na, pwede ko mahambal sa tag-iya siyang balay, ma'am or doc, tetelestai. Nahuman ko na ginapahimo mo.
Kumplito na. Amo na galing silingon sang tetelestai or it is finished. And number 2, ginagamit man ini sa victory sang isa ka soldado or damo nga soldado sa gira. Kung magdaog sila sa gira, gasinggit sila, tetelestai, nagdaog kita sa gira. Napirdi taton kontra. Amo man ang word nga ginagamit. And number 3, ginagamit ini magtatak sa resibo nga bayad na ang imo nga utang. Ginagamit sa stampa. Paid in full. Ginagamit sa resibo. Kita ka mo magbakal ka mo sa hardware, ang resibo nyo ginatatakan, pak! Nabayda na ni. Pwede ka to kagwa. Hindi ka pagsitaon sang security. Nga nangawat ka. Kay bayad na ni resibo mo. It means tetelestai. So pag singgit ni Jesus, sang it is finished, iabot silingon nga natapos siya na iyang mission. Ang iya pagibot silingon nga daog na siya sa sala kag kamatayon. And ikatatlo, ang aton nga mga utang available na ang bayad. Bayad na. Pero kung wala kaya nagtuo sa iya, wala mo siya ginangkon nga imo Lord Jesus Christ, bisan kasarang siya magbayad, wala ka pa yan na baydan. Dupros na bala nga, ang senior citizen, may ara sang benepisyo. Tanan nga senior citizen, pwede ito kakadto digto, kakuha sang ilang benepisyo. Okay? Pero kung pagkadto mo digto, wala ka ID, sorry ma'am, wala ka ID, wala ka nagpa-register, hindi ka pwede. So dapat, magpa-register ka anay kay Jesus. Batunon mo siya anay, para maangkon mo ang ginbaydan niya sa aton. Gusto ko ipakita ni sa inyo ining short clip sang movie nga dugi-dugay na ni siya nga movie iya title The Count of Monte Cristo. Sino sa inyo nakalantaw siya na? Nanamian ko na nga movie, ina siya nga lalaki, gintraidora na siya sang iya nga best friend. Ang iya pala nga sauon, ginkuha sang iya nga best friend kag gin-frame up siya. Ginpapriso siya sa isa ka island, lifetime. Sa malipot ng istorya, nakaluwa siya. And lipay-lipay siya ng kaluwa siya, pilato siya katuig ng tawantang movie. Thank you, priest. Thank you. So, mi amici, I would ask who you are, but in view of your shredded clothes and the fact that the Chateau d'If is 2 miles away, what's the point? As for me, I am Luigi Vampa, a smuggler and a thief. My men and I have come to this island to bury alive one of our number who attempted to keep some stolen gold for himself instead of sharing it with his comrades. Interestingly enough, there are some of his more loyal friends who are insisting that I grant him mercy. Which of course I cannot do, or I will quickly lose control of the old crew. That's why you are such a fortunate find. Why is that? You provide me with a way to show a little mercy to Jacopo, that maggot you see tied up over there, while at the same time not appearing weak. And as a special treat, the lads will get to see a little sport as well. How do I accomplish all this? We watch you and Jacopo fight to the death. If Jacopo wins, we welcome him back to the crew. If you win, I have given Jacopo the chance to leave, even if he did not take advantage of it, and you can take his place on the boat. What if I win and I don't want to be a smuggler? Then we slit your throat and we're a bit short-handed. I find smuggling is the life for me and would be delighted to kill your friend the maggot. Oh, and by the way,
Jacobo is the best knife fighter I've ever seen. Perhaps you should get out more. Release Jacobo and give him back his knife. Then we'll let the games begin. As you hope to live, do not move an eyelash. Signor Vampa, allow Jacopo to live. He's already suffered enough with the prospect of being buried alive. Men that wanted to see some sport have seen it. Those who wanted mercy for Jacopo will get it. And by keeping here in Jacopo, you will have yet another skilled sailor and fighter for your crew. It's a deal. What is his name? His name? We should call him Zatara. Sounds fearsome. It means driftwood. I swear my dead relatives, even on the ones that are not feeling too good, I am your man forever. I know. Nakita niyo ba lang inyong kaugalingon sa nga tao nga palatyon? Angay kita sa iya. Patay na kita tani. Pero bangod kay gin kaluoyan siya, sang isa sila niya, I swear, ang akon nga kabuhi, ara na sa imo. So kung ikaw, kita na ibaluan ta, nga gintubos kita sang Dios, ginkaluoyan niya kita, wala na ta kita nga choice. Mag-alagad na lang iya. Maghatag sang kabuhi sa iya. Siling ni Apostle Peter sa may 1 Peter 2:21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Ang kabuhi na ton, ihatag ta na sa pagsunod sang iya nga tikang. Kung si Paul nagasiling in Galatians 2:20, ako wala na choice. Ginlansang nakuupod ni Kristo. Kung diin siya magkadto, digto man ko. Kung ano gusto mo man na akon. Kung ginlansang man ko kay Kristo, bisa nagakabuhi ako subong, pero hindi na ako. Pero si Kristo na nagakabuhi sa akon. Kagang kabuhi nga ginakabuhi ko subong, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amo na balang ginahambal sang kanta, but drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. This is all that I can do. Hindi ko kabayad, Ginoo, sa utang ko sa imo. Ari na lang kabuhi ko, ihatag ko sa imo. Si Jesus, nagsiling sa may John 8:36, if the Son, therefore, shall make you free, ye shall be free indeed. Kung tutuod kita nga ginhilway, ginluwas sang Dios, hindi kita higot sa mga sala, kag mga bisyo, kag kung ano pagid ang higot sang kalibutan. Kung ina tudtuod kita, nga gintubos sang Dios. Jesus, the Redeemer. Number 1, He is the only promised Messiah. Number 2, He lived a perfect life. Gintapos siya anay ang perpekto nga kabuhi para mahatag ya sa aton tanan kung nagtuo kita sa iya. And number 3, He willingly paid for our sins. Kung ikaw matuod nga gintubos kay Jesus
nagaalagad ka na sang bugos. I-check ta aton nga self. Anong reason nga hindi kita mag-alagad sang bugos? Kung siya ang nagtubos sang aton nga kabuhi. Mga muyo kita sa siningation. Langit no namon nga may kabay pa Ginoo nga naintindihan namon ang imo nga mensahe sa imo nga pulong sa subong adlaw. Mapuli kami sa amon panimalay. Kung amo man gyapon ang amon nga ginahimo, amo man gyapon ang amon pamatasan, kag amo man gyapon ginong amon nga mga habits, do wala lang pulos, Lord, ang imong kamatayon sa krus kag pag-antos digto. Hindi man kami angayan dayon nga mag-claim nga kami Kristohanon. Lord, nagkari ikaw sa sining nga kalibutan, nagpakita sang example kung anong matudtuod nga kabuhi. Gintagaan mo kami sang kaluwasan, ginbaydan mo amon sala, nabanhaw ikaw para tagaan kami sang paglaom. Kagang imo nga tuyo, nga magbag-ogid ang amon nga kabuhi, para mahimaya ikaw kag mag-alagad sa imo. Lord, kung hindi ini masunod nga purpose, kabus Ginoo, kag hindi ikaw malipay. Kami nga naga-claim nga Kristohanon kami, hindi kami makahatag sa imo sang kalipay. Kay wala na fulfill Ginoo ang imo nga tuyo sa amon nga kabuhi. Gani Ginoo subong adlaw nga paubos kami. Kabalo kami Ginoo kun ano ka budlay. Maglikaw sa amon dati nga mga pamatasan. Kabalo kami Ginoo kun ano ka budlay, maglikaw sa bisyo. Kabalo kami kun ano ka budlay, maglikaw sa barkada. Maglikaw sa mga nahiligan namon sa amon nga lawas. Pero Lord, bangod subong kay nabalaan namon nga ikaw napatay, nagantos, nagpalangga sa amon. Bisan hindi kami Ginoo kasarang, ginasurrender namon amon nga kabuhi, nga tani ang imubalan nga espiritu magapanghikot permi sa amon. Gando man kami Ginoo, nga bayaan ang amon nga mga sala. Gahandong man kami Ginoo nga magbag-o ang amon nga kabuhi sa matudtuod. Hindi lang Ginoo pakitang tao para dayawon kami nila or mahambal si Brad, si Sis nga nagbag-o na kami, na going straight na kami. No Lord, kundi Ginoo para sa imo, para sa ginhimo nimo sa amon, kag bangod kay palangga ka namon. Lord, I pray sa sininga church, okay lang Ginoo nga hindi damo-damo diri nagasimba. Pero kung ginahandom ang nagakadto diri kag nagapamati sang imong nga pulong, may ara sang bag-o nga kabuhi nga nagapangabuhi kay Kristo Jesus. Lord, salamat gid sang imong nga pagtubos sa amon, kay kun wala mo ina ginhimo, wala kami tsansa nga maguha sa gapos sang sining nga kalibutan. Gani Ginoo, kapangamuyo kami, nga ikaw gid magabulig sa amon hasta sa ulihi nga magatapos ng amon kabuhi o kung ikaw magabalik liwat kung magakuha sa amon. Salamat gid Ginoo sa imong nga pagpalangga. Tanan nga pagdayaw, pagpasalamat, ginabalik namon sa imo sa ngalan sa amon bugtong nga manluluwas, Kristo Jesus. Amen and amen.